binasa ko yung ang ating protesta doon sa ICC at yung desisyon ng ICC. At nakita ko na wala talagang jurisdiction. Pero alam ko na merong ginagawang investigation dahil nabibigyan kami ng data or information galing sa mga law offices na ginagamit dyan sa loob ng Pilipinas sa pag-interview ng witnesses. Kaya kinausap ko unang-una ang Secretary of Justice noon. At dahil hindi paiba-iba yung sagot niya sa mga tanong ko, ang ginawa ko ay dumiretso ako sa Pangulo. Kaya yon, nabigyan ako ng sagot ng Pangulo at gusto kong basahin ang kabuuan ng sulat. Nakalagay dito, Dear Vice President Duterte, this is reference to your letter of 4 December 2023 as well as similar letters sent to members of the Cabinet, namely Secretary Jesus Crispin C. Remulla of the Department of Justice and Solicitor General Menardo Guevara on even dates. With respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the ICC into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. I am certain that all the members of my cabinet, including yourself, will echo my views on this matter. As it is my sworn duty, I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times. Ngayon, naririnig ko po sinasabi ng ating Secretary of Justice na mabibigyan siya ng panahon na makasagot sa loob ng ICC. And that is clearly the Philippine government's position that there is cooperation with ICC. So kinikilala na nila ngayon yung jurisdiction ng ICC na wala naman kasi talaga. Because this is an extraordinary case of extraordinary rendition. At pangalawa, Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? Okay, ito. Discuss natin, pag-usapan natin ito. Tandaan nyo ha, December 2023, nung unang video pinakita ko na kung saan clarify talaga ni Sara Duterte kung ano na talagang tunay na status. And yet, alam nila na nag-traitor itong si PBBM. Nag-traitor ito. Okay? Teka lang mga kababayan. Okay? Alam nila na nag-traitor na. Okay? Anong nangyari? Pinakita dito January 8, 2024 mga kababayan. Diba? First, Maisog Rally. Anong nangyari doon? Binanata ni PRRDC, PBBM mga kababayan. Of course, alam naman natin na noon pa binanata na ni PRRD. Before elections, nagsabi na siya na mag-ingat kayo kay Marcos kasi mayroong ganito. Okay? Yet nanalo pa rin. So basically dito lumabas mga kababayan na kung saan si PRRD talaga ay mahal niya ang bansa natin mga kababayan. Bakit? Hindi niya gusto yung presidenteng nanalo kasi alam niya kung ano ang background niyan. Okay? Alam niya kung ano ang background niyan. Kaya ayaw niya na may leader tayong ganyan. Okay? Kaya patuloy niyang binanatan. And then ito na nga, kung natatandaan nyo,
Like, nung nanalo na si PBBM, medyo silent na si PRRD. Yet, nung nalaman nila na nag-traitor ito, 2023, nag-umpisang nag-traitor ito, January, first maisog, binanatan ni PRRD, mga kababayan, kung saan tinawag niyang bangag. Di ba? May bangag tayong presidente. Okay. Of course, natandaan na natin yan lahat. And then, mga kababayan, patibong yun. Kasi ayaw ni PRRD na magpatuloy itong liderato ni PBBM, mga kababayan. Klarong-klaro. Kasi hindi niya gusto. Kasi, yun nga, may sinabi siya, yet nanalo, kasi nandun yung anak niya. Una, hinayaan lang niya. Yet, nung nakita na nilang nag-traitor na, ayan, gumawa ng patibong si PRRD na kung saan tinitrigger niya si PBBM dito. Okay? Of course, na-appreciate ng mga tao si PBBM kasi hindi nagre-react. Okay? Kasi alam ni PRRD, mga kababayan, na weak leader yan. Yan yung sabi niya. Tinitest niya dito kung anong gagawin ni PBBM. Kasi nga weak leader. Of course, meron naman siyang mga tao nakapalibot sa kanya na sabihin natin magagaling. Di ba? Yet, ito, sunod-sunod na. January, and then, ayan February 20, nagbago na ng timpla. January 19, nag-resign si VP Sara. September 2024, sinagsabi na hindi na sila kaibigan o hindi sila kaibigan. And then November 11, November 2024, nag-attend si PRD ng Quadcom hearing. And then nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Of course, hindi pinansin. And then, hindi pa rin tumigil si PRRD, mga kababayan. Actually, pwede naman siya talagang tumahimik na para hindi ma-impeach yung anak niya na si Sara Duterte, di ba? Pwede naman talaga siya para lang ma-save yung posisyon ni Sara Duterte. Yet, mga kababayan, dito talaga makikita mo na mahal ni PRRD yung bansa natin kasi hindi siya tumahimik. Alam niyang i-impeach si Sara Duterte, yet hindi siya tumahimik. Lalong binanatan niya si PBBM at kanyang administrasyon. Tatandaan nyo yung mga interview kay PRRD, hinanapan niya yung pera ng PhilHealth, yung status ng gold, yung pagiging, yung nagiging diktador na si PBBM, yan yung pinaulit-ulit niya. Kahit alam niya kung magpapatuloy siyang babanat kay PBBM, lalong i-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Alam niya yan. Yet hindi siya tumigil dyan. Kasi ayaw niya ng ganitong klaseng leader meron tayo. Okay? Anong nangyari? January 2025, BICAM issue, mga kababayan, pumutok yung BICAM issue kung saan marami nakikitang blanco. Diba? And then, January 28, January 24, 2025 pala, yung DOJ nagsabi na magsi-sit down sila sa ICC. Diba? Nung a year after, mga kababayan, totally nag-iba na ng timpla or tono yung DOJ. Of course, saan under yung DOJ? Of course, executive, diba? Okay. Ito, January 2025, nag-file ng petition para gawing unconstitutional yung 2025 budget. At doon na sumabog sila, mga kababayan. Kasi pera ng pinag-uusapan dyan. At mag-i-eleksyon! Nako, dito talaga lumabas na talaga mahal tayo ni PRRD, mga kababayan. Kasi ayaw niya gamitin yung pera sa eleksyon. At kung magamit yung pera na yan, mga kababayan, pera natin yan, magamit yan sa eleksyon, mananalo pa yung mga kandidato ni PBBM, mga kababayan, na kung saan sila pa rin yung mag-impeach kay Sara Duterte. At kung ma-impeach si Sara Duterte, nako, pwede nilang gawin lahat kung anong gusto nilang gawin yan, mga kababayan. Kaya nakikita ko mahal tayo ni PRRD dito kasi ayaw niya talaga na mananalo itong grupo ni PBBM
At the same time, ayaw niya magpatuloy itong liderato ni PBBM, mga kababayan. Kaya patuloy kahit at the expense ng posisyon ng kanyang anak na si Sara Duterte, mga kababayan, bilang vice presidente, at kung hindi na makatakbo by 2028 kung may impeach, yet gusto talaga ni PRD mapigilan tong grupo ni PBBM. Diba? No, klarong-klaro yan. Ito, ano pa? Oh. So, ito nga, nakikita na tinitest dito kung ano talagang kakayahan, anong gawin ni PBBM dyan sa banat ni PRRD. Okay? At ito na nga, pinakulong na niya. Diba? Wala, kasi nag-cooperate sila sa ICC. So, dito mga kababayan, lumabas tuloy dahil sa ginawa ni PRRD. Lumabas tuloy na number 1, si PBBM traitor. Pangalawa, of course, weak leader. Na-prove ni PRRD na weak leader si PBBM. At the same time, since weak leader siya, hindi siya marunong pumili ng mga tao, mga kababayan. Hindi marunong. Bakit? Tingnan niyo anong nangyari doon sa Senate hearing. It's either hindi nila alam yung batas or nagtanga-tangahan sila para makalusot doon sa mga tanong sa Senate. Diba? Hindi anong tawag niyo doon. At the same time, kung sinisave nila yung payroll nila, nako, di mga mukhang pera rin, di ba? Kahit sabihin nila, kahit na, basta importante napakulong namin si PRRD. Di ba? Kahit nakakulong si PRRD, wala siyang ginagawa doon. Nakikita ng mga tao na kung saan ganyang klase na leader si PBBM. Mga kababayan, weak leader, sinungaling at traitor. Alain niyo yan? Advantage pa rin ni PRRD. Bakit? Kahit sabihin natin hindi makauwi si PRRD, isa lang nagsasuffer. Yet, in history mga kababayan, magiging bayani si PRRD. Of course, palakpakan. Nasaan na yung palakpak dito? Ayan pa. Late, sorry. Magiging bayani si PRRD. Yet, in history, pangit na nga yung history ng Marcos Sr., ang history, magsasabi, ang Marcos Jr. na liderato ay pangit din. Worst pa, mga kababayan. Diba? Mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo, kung agree kayo or dito. Anyat ito pa, akalain nyo, para kontrahin, kalabanin yung mga tao, nag-hire pa sila ng undersecretary na kung saan pera ng taong bayan ang pinangbabayad, yet ang role niya ay gagalitin yung taong bayan. Akalain nyo yan? Ganyan klase na leader, yung leader meron tayo na kung saan ganyang klase siya pumili ng tao, mga kababayan. Kalain nyo, tayo nagsesweldo dyan, yet ginagalit yung mga tao sa kanilang mga press briefing. Di ba? Ano pa? At ito, nailabas talaga ni PRRD na talagang nag-cooperate yung administrasyong Marcos, na kung saan nag-cooperate sila sa ICC. Okay? Posible hindi inaasahan ni PRRD, mga kababayan, na madadala siya sa dahig. Hindi, of course, ako, honestly, yan yung tingin ko. Hindi niya inaasahan na madadala talaga siya doon. Yet, unfortunately, nadala talaga siya. Okay? Yet, pero mga kababayan, tandaan nyo, may petition pa sa Supreme Court. What if ang lalabas dyan sa petition sa Supreme Court ay papabor doon sa mga Duterte, mga kababayan? Ano na lang iisipin ng mga tao ngayon, lalo na sa mga supporters ni PRRD, o even sa lahat ng tao, even sa mga supporters ni PBBM, ano na lang iisipin nila? At the same time, ano rin ang iisipin ng mga future generations, mga kababayan, na kung saan, yan sabi ko, may susulat na yan sa history na kung saan
nagpadala ka ng tao sa ibang bansa, sinasabi mo tama yung ginagawa mo, yet eventually sasabihin ng Supreme Court na mali yan. Di ba? Ideklarong nagsinungaling ka. Or either nagsinungaling ka or nagtanga-tangahan ka. Ganyan yung posibleng mangyayari. At ito mga kababayan, panghuli. Bago natin tapusin, alam naman natin na mapapaulang sala si PRRD. Bakit? Posible malaking nangyari dyan mga kababayan, fabricated ng mga ebidensya yan. Kasi number one, sinabi ni attorney, sino ba yun? Kalimutan ko pangalan, sorry. Isa-isang video ko mga kababayan, sinabi niya na pulisiya yan ni PRRD yung war on drugs. Hindi yan sakop ng crime against humanity. Di ba? At ito pangalawa, walang utos si PRRD na kahit hindi man laban patayin. Kung merong mga nangyaring ganyan, sigurado merong mga naparusahan na ng mga pulis kasi police abuse yan mga kababayan. Tanong, nangingialam ba si PRRD sa kanilang mga kaso? Ang sabi ng mga pulis mga kababayan, lalo na ni Congressman Busita, Jean Fajardo, na hindi nangingialam si PRRD. Kaya ang hirap paniwalaan, ang hirap niyan i-prove doon na kung saan merong nangyaring crime against humanity. At ito, pangatlo, bakit mapapaulang sala si PRRD? Sinasabi ng media, mga kababayan, 6,000, 10,000, 30,000, 30,000. Tama ba? 30,000. O basta 30,000 mga kababayan, Yet sinasabi dito sa ICC, 43 lang pala. O kung nag-aral kayo ng statistics, alam nyo yung sampling mga kababayan, yung 43 na yan. Ako, ang layo sa katotohanan yan. And yet, hindi yan isang araw 8 years yan mga kababayan. At basically, on average of 5 individuals per year. Of course, one life is too many. Diba mga kababayan? Yet, in terms dito, in the perspective of the case and sampling mga kababayan, kahit sabihin nilang 43, sample lang, out of 30,000. Ako, ang layo talaga mga kababayan. Okay? And then, pang-apat, bakit mapapaulang sala sa PRRD? Ang daming rehabilitation center sa barangay mga kababayan na inopen sa time ni PRRD para doon sa mga nag-surrender sa tukhang mag-undergo sila ng rehabilitation. Okay? At ito pa, ang daming evidences galing ng PNP mga kababayan na kung saan yung mga pulis na nag-abuse ay merong kaso, nakulong at na-dismiss. Okay? So, kung may presenta yan, may pakita yan mga kababayan, at kung talagang fair yung ICC, sigurado tayong mapapawalang sala si PRRD. Pero of course, kilala ang ICC mga kababayan na bias, politicized, corrupt. Well, most likely, medyo expect na lang tayo na baka hindi na nga makauwi si PRRD mga kababayan, unfortunately. But anyway, patuloy lang tayo magdasal. Sana pakinggan yung mga pagdarasal natin na sana makalabas at makauwi si PRRD mga kababayan. Kasi gusto talaga niya dito sa Pilipinas mamatay para sa kanyang bayan na pinagsilbihan. Okay? So dito na lang po muna tayo mga kababayan. Paki-like and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.